At si Lara, nakatayo sa tabi ng aking kama. Nagsalita siya, pero hindi sa Tagalog. Hindi sa English, sa wikang hindi ko naintindihan. Dalawa kaming magkapatid, kambal kami. Ako si Leia, siya si Lara. Magkapareho kami, iyon ang lagi nilang sinasabi. Magkaparehong mukha, magkaparehong buhok, magkaparehong ngiti. Kapag magkasama kami sa mall, titigil ang mga tao para tumingin. Kapag magkasama kami sa school, nagkakamali ang mga guro. Kahit ang nanay namin, minsan nagkakamali rin. Pero kilala namin ang isa't isa. Sobrang kilala. Hanggang sa isang araw, hindi na alam ni Lara kung sino siya. O baka, hindi na siya si Lara. 5 taong gulang kami nang mangyari ang unang kakaibang bagay. Nakatira kami sa isang subdivision sa Cavite. Malinis, maayos, tahimik. 3 taon kaming nakatira doon. Normal ang buhay, normal ang lahat. Pero Sabado ng hapon, naglalaro kami sa likod ng bahay. Ako at si Lara. Lagi kaming naglalaro doon. May maliit na bakuran, may puno ng santol, may lumang duyan na gawa sa kahoy na ginawa ng tatay namin. Nagpapahinga si Lara sa duyan nang tumawag ang nanay namin. Lara! Leia! Merienda na! Tumakbo ako agad. Gutom na ako. Lumingon ako sa likod. Si Lara bumababa pa lang sa duyan. Mabagal. Parang ayaw pumasok. Halika na, Lara, sabi ko. Tumingin siya sa akin. May kakaiba sa kanyang muka. 1 segundo lang. 1 kisap mata. Parang may dumaan sa kanyang muka na hindi ko maipaliwanag. Parang may nag-iba sa kanyang mga mata. Tapos ngumiti siya. Normal. Yung ngiti ni Lara. Tumakbo siya patungo sa akin. Sabi ko sa sarili ko, imahinasyon ko lang. Bata pa ako, bata pa kaming dalawa. Pero nagsimulang magbago si Lara pagkatapos noon. Maliit lang sa simula. Mga bagay na hindi mo mapapansin kung hindi mo kilala ang tao. Hindi na niya gustong maglaro sa duyan. Dati, paborito niya iyon. Lagi siyang nasa duyan, lagi siyang nakikiunahan para magduyan. Pero pagkatapos ng Sabadong iyon, ayaw na niya. Kapag lumalapit ako sa duyan, sumusunod siya sa akin at hinihilan ng aking kamay papalayo. Hindi na rin niya gustong lumabas ng bahay sa hapon. Dati, kami ang mga batang ayaw pumasok. Pero ngayon, bago mag 4:00, gustong-gusto na niyang pumasok. Parang may takot siya sa labas pagdating ng hapon. At ang pinakakakaiba, nagsimula siyang makipag-usap sa sulok ng kwarto namin. Hindi malakas, bulong. Kapag gabi na, kapag akala niyang natutulog na ako, naririnig ko siya. Nagsasalita ng dahan-dahan, parang sumasagot sa tanong ng isang hindi ko naririnig. Isang gabi, nakinig akong mabuti. Narinig ko ang kanyang boses. At pagkatapos ng bawat pangungusap niya, may sandaling katahimikan. Parang naghihintay siya ng sagot. Parang nakikinig sa isang bagay na hindi ko marinig. Takot ako at umiyak ng tahimik. Hindi ako nagsalita. Bata pa ako. Hindi ko alam ang dapat gawin. 2 buwan pagkatapos ng Sabadong iyon, nagkasakit si Lara. Lagnat, mataas, 38-39. 2 araw sa ospital. Sinabi ng doktor, viral infection, normal sa mga bata. Maayos daw siya. Pero nang bumalik siya mula sa ospital, mas kakaiba na siya. Hindi na siya nagsasalita ng maayos. Tumitingin lang siya sa mga tao. Matagal, walang ekspresyon. Kapag tinatawag mo siya, Lara, Lara, hindi siya agad sumasagot. Parang kailangang ulitin mo ng ilang beses bago siya lumingon. Pero ang pinaka nakakatakot, ang kanyang mga mata. Ako lang ang nakakakita nito. Dahil ako lang ang lagi niyang tinitingnan ng ganoon. Yung titig na parang pinag-aaralan ka. Parang tinitingnan niya ako ng hindi bilang kapatid. Parang tinitingnan niya ako bilang isang ibang tao na gusto niyang maunawaan. Isang gabi, nakaupo kami sa sala, nanonood ng cartoon. Biglang lumingon siya sa akin. Sino ka? Sabi niya. Napatigil ang aking hininga. Leia ako, kapatid mo, kambal mo. Matagal siyang tumingin sa akin, tapos ngumiti siya.
Yung ngiti na parang hindi si Lara. Mas malawak, mas maraming ngipin. Parang natutuwa sa isang bagay na hindi ko nakikita. Oo nga pala, sabi niya. Tapos bumalik sa panonood ng cartoon. Normal, parang hindi nangyari ang sinabi niya. Sinabi ko sa nanay ko. Pinakinggan niya ako. Pero sabi niya, bata ka pa, Leia. Baka naglalaro lang si Lara. Baka nagpapanggap. Normal daw iyon sa mga bata. Pero alam ko na hindi normal. Kasi isang gabi, nagising ako ng hating gabi. Malamig ang kwarto kahit mainit ang gabi. At si Lara nakatayo sa tabi ng aking kama. Nakatayo lang. Nakatingin sa akin. Sa dilim ng kwarto, hindi ko malinaw ang kanyang mukha. Pero nakita ko ang kanyang mga mata. Nagliliwanag ang mga ito. Hindi sila nag-iilaw ng tulad ng flashlight. Mahinang liwanag lang. Parang may apoy sa loob ng kanyang mga mata. Malayo, maliit, pero nandoon. Lara, sabi ko, bakit ka nakatayo dyan? Nagsalita siya. Pero hindi sa Tagalog. Hindi sa English. Sa wikang hindi ko naiintindihan. Mabilis, malalim. Parang hindi galing sa bata. Kahit takot na takot ako. Tumayo ako. Kinuha ang kamay niya. Malamig, sobrang lamig. At dinala siya sa kama niya. Humiga siya. Normal. Natulog. Ako, hindi na natulog ng gabing iyon. Kinabukasan, tinanong ko siya. Lara, bakit ka nakatayo sa tabi ng kama ko kagabi? Tumingin siya sa akin. Blanko ang ekspresyon. Hindi ako umalis sa kama kagabi, sabi niya. Pero nakita kita. Nakatayo ka sa tabi ng kama ko. Matagal siyang hindi sumagot. Tapos, yung ngiti ulit. Yung masyadong malawak. Baka ikaw ang umaalis sa kama, sabi niya. Baka ikaw. Nagpunta ang nanay ko sa pare. Nagpunta ang pare sa bahay namin. Nakausap si Lara. Matagal, mag-isa sa sala habang kami ay naghihintay sa labas. Nang lumabas siya, pumunta siya agad sa nanay ko. Hindi ko marinig ang sinabi niya. Mababa ang boses, diretso sa tenga ng nanay ko. Pero nakita ko ang mukha ng nanay ko habang nakikinig. Namumutla. 2 linggo pagkatapos ng pagdalaw ng pari. Isang dayuhan mula sa Visayas ang dumating sa bahay namin. Kamag-anak ni nanay ko ang nagpadala. Kamag-anak sa probinsya. Hindi ko alam kung paano nalaman ng kamag-anak namin. Hindi ko pa rin alam hanggang ngayon. Ang dayuhan, matanda, maliit, tahimik, pumasok sa bahay namin nang walang imik. Tumingin sa mga sulok. Tumingin sa mga bintana. Tumingin sa kisame. Tapos, tumingin siya sa akin. Ikaw ang kambal niya, Ineng? Tanong niya. Opo, sagot ko. Tumingin siya ng matagal. Yung uri ng pagtingin ng isang taong binabasa ang ekspresyon mo. Anong nangyari sa likod ng bahay? Tanong niya. Sa duyan? Napatigil ako. Sinabi ko ang lahat. Yung Sabadong iyon, ang kakaibang mukha ni Lara, ang pagbabago niya. Pinakinggan niya ako ng walang imik. Nang matapos ako, tumango siya. May lumapit sa kanya doon, sabi niya. Sa duyan. Naghihintay doon. Matagal na. Naghihintay ng batang mapapasukan. Bakit si Lara? Tanong ko. Bakit hindi ako? Tumingin siya sa akin. Mata niya, malinaw, malalim. Dahil tumakbo ka agad nang tinawag kayo ng nanay mo, sabi niya. Si Lara, nagtagal pa sa labas. Siya ang naiwang mag-isa. Tapos gumawa sila ng ritual. 3 gabi. Hindi ko pinanood. Ipinasok kami ng nanay ko sa kwarto at sinabihang huwag lumabas anuman ang marinig namin. Marami kaming narinig. Unang gabi, pag-iyak. Boses ni Lara. Pero hindi si Lara ang umiyak. Alam ko iyon. Mas malalim ang boses. Mas matanda. Pangalawang gabi, katahimikan. Mas nakakatakot kaysa sa anumang tunog. 3 gabi, isang malakas na sigaw. 1 beses lang. Tapos wala na. Kinabukasan pagkatapos ng 3 gabi, pumasok si Lara sa aming kwarto. Naupo sa tabi ko sa kama. Tumingin sa akin. Yung ngiti, yung tamang ngiti ni Lara. Hindi masyadong malawak. Hindi masyadong maraming ngipin. Leia, sabi niya. Lara, sabi ko. Umiyak siya. Ako rin. Hindi namin pinag-usapan ang nangyari. Hindi noon. Hindi pa ngayon.
Pero sa pagkakataong yon, hawak-hawak namin ang kamay ng isa't isa. Alam namin nang walang salita, nakabalik na siya. Ang tunay na siya. 20 taon na ang nakakaraan. 35 taong gulang na kami ngayon. Si Lara at ako. Magkaibang lungsod na kami nakatira. Siya sa Cebu, ako pa rin sa Cavite. Pero close pa rin kami. Tinatawagan ko siya tuwing linggo. Hindi namin pinag-uusapan ang nangyari noong bata kami. Pero isang bagay ang hindi ko maiwasan. Tuwing tumatawag siya, tuwing kausap ko siya sa video call, tuwing nakikita ko ang kanyang mukha, lagi akong naghahanap ng ngiti. Naghahanap kung tama ang laki nito. Naghahanap kung tama ang bilang ng ngipin niya. Hindi ko pa matanggal ang ugaling iyon. Marahil, hindi ko na maitigil. Dahil isang bagay ang natutunan ko noong 5 taong gulang ako. Ang mukha ng taong mahal mo ay pwedeng gamitin ng ibang bagay. At kapag nangyari iyon, ang tanging makakaalam lang ay kung kilala mo talaga siya. Kilala mo ba talaga? Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para palaging update sa aking kwento.